Nga mabot din ang adlaw nga mag-share ko sa ako ang magsangyaw sa pulong sa Dios. So ako lang before ko mag-start sa tuang lesson, wala ipabot sa inyo ang Jesus loves you. Amen. Itong nadungog na ko ang message ni Pastor na mato daw sila og Surigao. Timing po to nga sige kong cellphone ba pag kita na ako nga nag-message si Pastor na open dayon ako. Sus pagpasa na ako kay lingon man siya nga muli sila og Surigao and 16 pa sila mo balik tapos ako yung naatasan to share the word of God. Mura kog nahulugan og question mark ba. Ano ako. Pero nag-explain ko sa iya nga Pastor, ani daghan ko explain sa iya. Pero as kuan sa ato ang declaration for this year, explore. Nevertheless, gi-embrace na ako nga ako ang mag sangyaw karon sa iyahang pulong. So before ko mag-adto no, magkuan ako gamay labi na sa uban nga wala nakaila sa ako. Bisag sa akong personal na akong pagkasi sa akong sarili, durag dili jud ko takos nga mukuan pero gipili man gud ko sa Ginoo. So lisod pud nga atong balibaran. So sama niya kaning nga t-shirt, kaning nga polo ba. Gipalit ni siya sa akong wife pero wala siya kabalo sa katuyuan. Every time maglimpyo ako sa pikas balay, nikapoy ako sa kabinet, makita gina ko niyo say gagupop na, gabugan. Siguro more than 4 years ni gikan pagpalit wa gyud nagamit. Sige na nako. Nakoy plano nga ihatag na katong sa mga goods ipadala pero wala na ko siya na-appeal. Nya siguro ang iyang katuyuan is karon siya masuot for how many years. Nga wala siya naalam nito sa sulod ba sa parador. Magsama ko sa kabag for almost pila ka tuig nga wala ko kabalo sa katuyuan sa purpose ni Lord nga gamiton pud ko niya. Okay, sa ako lang sarili murag wan jud kay since nga naging GLY ko 2018 kami sa akong wife nakilala mo si Pastor. Sa 5 years na wala ginay tarong nga kuan. Puro gina although nagasimba ko pero kanang walay kuan ba, walay tarong commitment sa Ginoo ba. Kanya, ma-remember na ko na isa ka member diri sa una, every time magwali si Pastor. Iniguman na siya kanang reklamo ba. Siya complain kay igo do kay sa mga pulong ni Pastor sa mga wali. Ako po sa una comfort ko para man sa tuwa tanan. Nya nawala to siya, wala na siya nibalik og simba. Murag ako inilingkod sa iyang bangko ba. Ini magwali na si Pastor, ako na may ginaigon mo. Wala naman to siya. Ako naman nuko, ni magdiri naman sintro permitis Pastor sa iyang pangkuan. So naay resistance. So later on di ay nga nagakuan, nagasige ko lingkod diha, sige ko usay dulo na ko si Pastor. Grabe Pastor, igo kay ko sa imong wali ba. Mana ko si Pastor asa ato. So ako lang gitong gipanidan. Until such time nga na-remember na ko itong nagatuta sa camp sa Buddha. Murag dito ginako gidawat si Lord. Although nga wala ko nagpalista dito sa katong magpa-baptize sa tubig. But as myself, ako nag-represent nga ako gididol dito nga nag-surrender ko nga. It is the time. Tusok ka dato, nagkamanapin ako, matamat na nga. Mas wala naman ko sa kwan. Kaya dati naman ko sa Dark Cans World. Na ako sa mga bimbro ko sa Dark Cans ba. Napansin ako, natin ako si Kuya ganito nga siguro na later on na nag-mold sa akong heart nga na-day transformation nga natabo sa kuwang kinabuhi. So, as declaration, nag-pass over, hantod nakaabot ko sa explore. Which is very blessing kayo kay abi nako ang ako ang pinakanindot nga pag-explore is katong naami sa kami nila Bimboy sa annual pastoral conference pero murag kani siguro ang pinakakuan nga explore nga niabot sa akong kinabuhi nga niatubang ko sa katawhan do man sa ako ang mga failures
Pero niatubang ko sa inyo to represent God kung sa kamayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, labi na sa akong kinabuhi. So, sa unang panahon, ang Ginoo nagahimo og mga tagani ka na mga representative niya to mapaabot ang iyang mensahe sa Ginoo. Pero sa atong millennial age karon, sa atong modern time, we the Christians are the living Bible, the living testimony. Paano nato ipamatuod nga ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Amen. So, salamat kayo sa inyong prayers and support nga pagkakuha lang sarili akong saligan. Yeah. Although nga maingon ko baga ug nawong Hoy. na ako'y kaisog, na ako'y kakuan, pero pag-abot sa inyong nanay yun, wala. Kay nara po'y limitasyon ng ako ang kakayanan. Pero the Lord give me the strength. Amen. Di wala man dyan ko, 1 week ako naginuktok sa man akong ipaabot ng mensahe sa mga katawaan ni Lord. Nag-ask ko for guidance kay Pastor. Ang iya lang gingon, just explore. Just explore the good things of God. So, basa-basa ko anak, tapos wala gyud, pero when time nga I surrendered everything to God, I kneel down in prayer nga Lord, di na ako kaya wala ka. So, Yeah. wisdom niabot lang. So, usahay sa ato ang Kristohanong panginabuhi dagan tag ma-encounter labi na sa ato ang pagkaisgutan karon guys nga pwede na to siya i-connect sa atong kinabuhi labi na karon sa ato ang pagnabigar karon sa ato ang kinabuhi sa Year of Explore. So pwede na to siya ma-connect ang atong kinabuhi nga mensahe sa Dios. Nindot ang pulong sa Dios, pero sa pulong lang mo pag-concentrate. Ayaw lang mo sa kuha kayo. Wala gyud ma concentrate mo sa pulong sa Ginoo karon kay na siya mahimong twist sa inyong kinabuhi nga mensahe nga abi nimo pero naa day siya katuyuan. So sama sa ako personally gayon sa man akong kuanin manong ako, pero in the God's time, the imperfect God's time, the Lord gyud ay mo gamit sa imuha. So isod pod balibaran, so I embrace. So that's why ana ako diri karon. So pasalamat ko sa before ko mag-start, pasalamat ko kay Bimboy sa iyang gi-prepare sa kuha nga mga slides o sa prayer ni Brother A. Salamat kaayo, nakadungag og strength sa ako ang paghatag sa mensahe nga gikan sa Dios para ipaabot sa inyo karong adlaw. So sa atong team is deep confidence with God. Naka-align sa karon sa ato ang declaration sa pag-explore nato this year 2024. Deep confidence of God. So kita magod na po tayo confidence. Naapod mas pero mas kuyaw ni ang ginapaabot nga mensahe sa Ginoo about aning deep confidence. So naay duha ka confidence nga freely gihatag sa Ginoo kung asa imong pilion. Pero in behalf of that, naapod siya corresponding nga mga reward or consequences kung asa dito ang imong pilion. So, wala na ako na-appeal sa kuan, pero diri sa no is nice isa nga kuan confidence, self-confidence, atay self-confidence. So nag-ingon, it means you accept and trust yourself and have a sense of control in all your life. So, ikaw ang magbuot. Mag-equip ka para sa imong sarili nga imong gisaligan jud imong sarili. So another one is the God confidence. Wow. Means depending completely upon God and His strength to handle the things in your life. So, ang isa, ikaw ang magbuot sa imong sarili. Ang isa, i-entrust nimo sa Ginoo, i-depend nimo nga siya ay mulihok sa imuhang sarili para sa imuhang mga buluhaton Yeah. sa iyang kaymayan. So, nakoy nakuan nga if we have deep confidence with God, it leads to triumph. So magmadaogon kita. So ang ako ang isa ka mayo nga halimbawa niini kaning si sa ato ang God confidence leads to triumph is si David. Muna nakaingon sa nasa Samuel 1 Samuel sa 17:45 to 47.
tong time nga gisulong ang Israel ni Goliath. So si Goliath dako kayo nga tao. Siguro ang iyang height nasa 9. Si David pod si Goliath 9 feet, si David is 9D. 9 kadangaw. 9D ra siya. So isog kay siya natubang sa kuan. Pero kung makita nato diri sa verses katong basahon nato, David said to Palestine, "You have come against me with sword and spear and javelin, but I have come against you in the name of the Lord." So wala siya dala nga mga gamit. Wala siya panggira, wala siya pang miskan og kutsilyo na lang, wala. Ang ihang gibit-bit is God's word. Kung basahon na to sa other verses, ang istorya po ni Goliath, ang iyang kaisog, iyang gisaligan, personal, kasi siyempre sa iyang kadako, pagtanaw niya kay Goliath, iha pa ganing nabuli niya, ni gipadala sa inyong Ginoo. Nga, kato sa iyang kuan nga, I will crush you sa ato pa, kung madakpan ta ka na siya. Nabuli pagid niya ang Ginoo, ano sa man gipadala sa inyong Ginoo, mini division man inyong gipadala. Sa akong kadako, giparisan lamang ko ginani. Sayang personal ba, sayang tawhanon nga kuan, grabe siya ka-confident nga kaya niya si David. Siguro kung nagunita niya to si David during the time na siguro nga tong nagkuan sila, siguro si David mahimong kuan ba, malitsyon di Mickey ba, mas squeeze niya ni Goliath ba. Kasi ang kadako tapos gamay kaya tapos isog kayo si David. Pero ang gigamit ni David dili na ang iyang sarili nga confident. Dili na nga confident sa iyang sarili kay ngano sa kadako sa iyang although isog siya kay isog siya mo kuan, sanay siya sa mga adlaw-adlaw niya nga kuan sa iyang kinabuhi labi na sa protekta sa iyang mga sheep, pero diya nga time ang iyang kaisog is ang gidala niya is ang God confidence. So ang gidala niya is ang pulong sa Dios. Ingon siya nga diri sa the God of the armies of Israel whom you have defied. So imuhag yung tamas-tamasan ang Ginoo sa Israel. So sa next sa tong time na nga kuan silang duha nag-angkon og kadaugan. Si Goliath nagingon siya, pag madakpan ta ka, I will crush you, ipakaon ta ka sa mga kuan. Grabe kuan, nag-claim po siya og kadaugan kay ngano sa nakita niya ang kalaban perti yung gamaya. And si David po nag-claim po siya og kadaugan, nag-claim po siya victory. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give you the carcasses of the Philistines' army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. So gi-claim niya ang kadaugan gamit sa pulong sa Dios. So sa 47, and all those gathered here will know that that is not my sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord, and He will give all into our hands. So gaingon siya nga ang pakigubat namo dili kami ang muatubang, it's the Lord. It's the Lord fight for us. So gi-claim niya ang victory nga kadaugan nga gamit ang pulong sa Dios, dili ang iyang sariling kakayahan. So in short, the story, si David nagmadaugon. Amen ba? Nagmadaugon sila kay napildi man nila ang mga side ni Goliath. Luyo sa kadako ni Goliath, natumba niya, strike down niya, ug nagmadaugon sila. So tanan ilahang gilutos nga mga kuyog ni Goliath. So nagmadaugon si David. So pwede po nato siyang i-connect sa ato ang kinabuhi karon mga igsoon nga daga Goliath pud natong matubang as we explore this year sa tuig sa explore. Daghan ta Goliath nga matubang. Number 1, ato ang mga problema. Kaduha kanang panamas-tamasan ta, ibuli ta, wala tuo man ka ana, babuli. Usay anak ko baya ta. May pagkagulayat po ta ba? But now,
atong gamito ning God confidence para miskan maluyo nga matubang ta kay Gulayat, dili bitaw ta makuan. Although natay fear, dili man mawadan nga natay, pero ang atong ginakuan is natay stronghold ba nga dili tabian sa Dios. Kay ngano ang Ginoo mo'y moaway para sa atoa. So it leads to triumph, no? Triumph is a great victory. So grabe ka nindot sa ilang pagkamadaugon kung ang ato ang sariling kakayahan i-trust nato sa Ginoo. So another example is katong si Miss Universe nga Miss South Africa. Nagsali siya Miss Universe, ang iyang height mubo. So daghan nagaingon sa iya ha, di jud ka mo daog, pirti man imong pututa, pirti man imong nubua. Sa out of 95 countries competing, ikaw ang pinakamubo. So miskan sa iyang social media daghan daw naga-message. Wala jud kay kakayanan mo daog. Sa plaster pa lang, pagtapat pa lang ninyo sa imong height, wala na ka. So si Miss South Africa is a Christian. So as a Christian, although daw nga grabe na ang iyahang confidence sa iyang sarili to face the challenge, to face the competition, pero as a human being yun, nakagitay limitasyon, mubati gitag si Miluya ta, bati tag kaguol. Moto na remember niya ang pulong sa Dios nga dito sa Psalms 139 verse 13. Nga moto'y naghatag niya igong kusog. Naghatag sa iya og tiwala nga magpadayon sa kompetisyon. Sa Psalms 139 verse 13 sa for you form in my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Amen. So, di pa malandungan niya ang pulong sa Diyos nga, ay nindot man day ko pagkahimo sa Ginoo. Amen. So, as a Christian believers, o as a Christian nga pagpanginabuhi, gi-embrace niya ang word, ingon siya, I take away my self-confidence. I replace it with God confidence. So, Amen. sa iyang journey, sa iyang competition, nagmadaugon siya ang na-proclaim as Miss Universe. So, kung makita nato diri guys, luyo sa iyang yung sarili ang gisunod, kaya niya, kay grabe ang iyang training. Grabe ang iyang mga preparations, pero huling adlaw yun, nagit tay limitasyon as humans. Sa atong sarili, mapil nato nga kinahanglan din nato og Ginoo gyud. If we entrust our confidence to God, ang Ginoo na ang mag-handle, mag-plaster para sa tanan sa atong mga bulato, labi na sa ato ang kuan sa atong kinabuhi, labi na sa atong journey sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Amen. So, nagmadaugon si Miss South Africa. So, siya ang na-proclaim as the Miss Universe. Another example nga ang God confidence may maglihok sa ato ang kinabuhi. Pwede siya mahitabo sa unang panahon, i-connect nato sa karon, pwede po siya mahitabo sa ubang tao, especially po mahitabo siya sa atong family. And I personally na-encounter na ko ng nakana nga situation. Kaya usay gamiton po sa kaaway, usay mo pag dili ka makaya sa kaaway, gamiton niya ng pinakaduol sa imong dugan. So, para makasulod siya sa imo ba, makapenetrate siya sa imo so gamiton niya ang imuhang mga duol sa dugan, labi na ang family. So, isa na ako kay ma-illustrate sa inyo nga when we have God confidence, it leads to triumph. Sa akong family, personally sa akong wife, during sa nagkuhan siya, kaplano siya mag-take og board exam. Confident kayo siya. Very confident. File siya kuhan nga. Plaster niya ang tanan. Pero why study? Wala review kaya ano siya. Relax lang kayo ka ma. Kaya kaya na dad. Confident kayo ta. Kay luyo sa iya ang mga nabot sa iyang kinabuhi. Sa iyang course, nakabuk yung kurso nga nakuha.
sa iyang educational background, taas ang level nga naabot, so confident kayo siya. So in short, take siya exam, and the result, si Miluya man, inuktok ba? Sa exam dad, ay sa exam ma. Murag, daghan siya doubts, murag, dili man kayo ko sure sa akong mga answer. Ano siya. So, when the result, di gawas, yung score is 74 point something. So, ang passing score is 75. So, naay kulang. Gamay lang gid kulang. Pero, wala gyapon siya natinag. Another, ano na po, exam na po siya, file na po siya. Same gyapon ang iyang stepping ang gihimo. Very confident, pagkuhan. Is gamay na lang to, isa na lang ang kulang, pasar na to. O gyapon, nagligid ang mga panahon. Wala, relax kayo. Relax kayong bata, bay. Very relaxing. In short, nag-exam na po siya. Punta ko siya dito sa may City High during that time. Sundo na ko siya. Kumusta ang exam? Mura siya nanibugyo ba? Naglibog ko sa mga answer ba? Tama ba ka to? Wala na, ipikto na. In short, ulat na mga result, 74.4. So gamay na lang dito kaya. Di po, maround off. Kasi 4 man. Wala, good. So, tungod sa iyang ma-illustrate na ako nga, tungod sa iyang self-confident, nga nag-built-in sa iyang kaugalingon, sa iyang sarili, kaya niya tanan, kaya niya tubangon, luyuman sa mga iyang matubang ang mga circumstances sa iyang kinabuhi. Kaya niya. Iyang paminaw, sa iyang paminaw. Sa iyang hunahuna, sa iyang sariling kakayanan, sa iyang sariling tiwala, kaya niya. Pero, katong nga mga score niya, 74 point something, 74.4, nagpasabot na ito, nga naay kulang. You cannot do it without God. You cannot be victorious without God. So, in the third time, nag-file siya, dito na siya, nag-kneel down yun, nag-surrender yun, nga, Lord, dili na ko kaya, o dili yun ko ni mo gabayan. So, ito nga time, ang ginumang po good, pag makita na niya ang sinseridad sa imong kasing-kasing, dili mapod kanya outright, ihatag niyang answer sa imo ha. So, maghatag siya sa imong mga pamaagi, mga wisdom. So, ang ihimo niya, tingala ko, nag-enroll siya sa mga review centers, napay online, napay mga tagan kayo. Tapos, nagahin ko yung time. Nasa time nga dili siya magunit og cellphone, puro lang reviewers. Napod time magunit sa cellphone 1 hour lang. Naalang siya sa kwarto. Most of the time gi-google niya sa pag-study, sa pag-review. So tong time na nga examination day dito sa Marbel, gatod na ko siya, gubanan na ko siya. Support man ta sa atong wife. Supportive husband man ta. Full-time husband man ta. Okay, sulod. Bawal man sa sulod mag-standby. So, gihulat na ko siya from 8 in the morning. Nisulod siya. Gihulat na ko siya sa gawas sa Marbel, sa school. Gituyok-tuyok na lang kung Marbel. Nagbagdoy-bagdoy ko asa ko naabot. Hantod lang ko makaabot o alas 4. Mga 4:30, nigawas na siya. So, gisugat na ko siya. Kumustang exam. And very confident kayo siya na ingon. Tanan ako nga nakuan, nigawas. Most of the akong gi-review naa dito tanan. So confident kayo siya. Siya thank you kayo sa guidance ni Lord. So itong nag-abot ng exam, ang result, wala mi nagdahong ba nga. Kaya nga ginapa, siyempre 55 naman lang yun para mapasar siya. Pero paggawa sa result, ang yung score na sa 84%. Wow! Na-shock mi siya. Grabe good si Lord. Very amazing. So, Sobraan pa. if we surrendered our self-confidence to God and replace it with God confidence, siya ang maglihok para sa tanan. Kasi ang ingon niya, His strength to handle the things in your life. Siya na maghimo sa tanan. So ang imuha lang yun is, buhaton na imong part. Kung pakita ka nga imuhang confidence, gilatag nimo sa Dios. So, it is a triumph, yes. Victorious kayo ang pangitabo sa kinabuhi sa ako ang wife. So, sa ako po personal, naka-encounter po ko kay pas aning karon wala po ko nagdahom nga ako ang magsangyaw sa pulong sa Dios karon nga adlaw. Kay kung tanawon gyud ako akong kapasidad,
Yes, kaya ko matubang og tao, kaya ko mo istorya kahit tapian man ta. Pero pag abot sa purpose ni Lord, nga ipaabot ang mensahe sa iyang katawan, murag dito ko na medyo na alanganin. Murag nasimiipit ko sa sitwasyon. So, I pray to God, to Lord, ang imong confidence akong kailangan. So, nagmadaogon ba ko? Yes! Nagmadaogon ko, kay na ako karon sa iyong atubangan. Diba? Glory to God nga. Diyo sa akong kwan, sa akong ka darkans, ako ang gipili sa Dios para maghatag og kahayag sa katawhan. Amen. Kay og subayon ako akong life, si mingit-ngit gyud ako na pero karon nakita na ko ang kahayag og ako ang gigamit ni Lord to share sa iyahang mensahe para sa inyo ang although ang mensahe ni Lord sa karon is very basic lang. Ang uban encounter na nato, ang uban ato pang ma-encounter pero mahimo ni siyang kuan sa tuwa dungag igong kakusog nga dili ginato kaya nga kita lang. Kinahanglan ginato ang Ginoo sa atong kinabuhi. So last verse nga ako ang reference diri sa magbadaogon kita kung naa ang confidence sa Ginoo sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi isa Deuteronomy 28 verse 13. 28 verse 13. 6:13. And the Lord will make you the head, not the tail. Diba? Pag madaogon tanata sa taas, they shall be above only and not beneath. So, para sa itabo ni David, nagmadaogon sila sa kay Miss South Africa, nahimo siyang Miss Universe, naputang siya sa pinakataas. Sa kinabuhi sa akong wife, nagmadaogon siya kay iyang score nga gi-expect, mas lampas pa sa gihatag ni Lord. Ug sa ako personally, ako karon ang nahimong representative. I am the living testimony na nagbitbit sa pulong sa Diyos para ipaabot ang mensahe niya sa iyang mga katawan. Sa akong mga co-millennials, ang mga millennial manggod, although makita din mo na sila nga happy na sila nasa pag-alagad, pero lahi ang twisting manggod sa mga kinabuhi sa millennial karon. So kinahanglan jud nato og guidance ni Lord kay kita nga mga millennial manggod. Grabe gid kapusok ang ato ang kwan in terms of stability. Kaya na ko ni. Kag nagkalisod na gud. Kaya lagi ni. Kaya na bay. Kaya na to atubangon kay isog ta natay potential, natay talents, natay kapasidad pero in the long run di ay in the end of the day kita nga mga tao, ang ato ang confident na ara po limitasyon. Kaya naaman tayong mga weaknesses. Mapalong gihapon kita, so kinahanglan gid nato nga ug naagi tay mga dako nga mga tubangon labi na matubang tag mga gulayat. So ato yung isuoton ang armor sa Ginoo which is the God confidence. So sa atong description nga luyo sa mga luyo sa mga gipakita ni Lord nga mga kining mga triumph, mga victory, mga kadaugan sa atong kinabuhi Kristohanon. Dagan sa gihimo, nasa gipanghimo nga mga miracles sa kinabuhi sa iyahang mga anak nga Kristohanon. Pero ngano may uban, nagi uban, pakyas na yung mga ubang Kristiyanon nga whether some Christians fail to experience the mighty power of God to move for us sa atong kinabuhi anong wala man nila na sinatian ang uban grabe ng experience, grabe ng testimony ug ikaw makapaminaw ma-amaze ka ba grabe ang nahitabo, grabe ang gihimo ni Lord sa iyang kinabuhi pero nganong na may uban dili lang ikaw, dili lang ako kitang tanan natay kalambigitan nani nga ma-experience nato ni somehow o sa una nga kita Kristohanon pero nganong naamang gid panahon na ay mga instances nga
wala na to na experience. So pakyas ta mapil na to ang uban, grabe kayo na ang ilang kuan bro. Kung ikaw makapaminaw sa ilaha, manindog ilahang imuhang balahibo. So mapakyas sila sa kuan. So dali lang ha. Text. Katong Deuteronomy 28, 6 to 8. Ay, sorry. So sa atong text guys, sa Deuteronomy 28, 6 to 8 sa New King James Version, sabayan nato pagbasa. So let's go. You will bless when you come in and bless when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated. The Lord will send a blessing in your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen. So let us pray. Heavenly Father, the source of life and blessing, thank you, O God, for this day, Lord. Salamat, Ginoo, sa kaning adlaw nga kami, Lord, magmadaogon. We are triumph, Lord. We are victorious. Ginoo nga naa kami diri karon. Wala na mali, Lord, ang adlaw nga kani among gipili nga diri, Ginoo. Kanisulod kami ani nga lugar, Ginoo, nga Lord, naa ka diri karon. We feel your presence. Naa ka sa among taliwala. Salamat, Ginoo, sa giya, sa guidance. Lord, nga dili na mo kaya kung amo alang sarili ang amo ang sundon. Ginapangayo na mo, Ginoo, nga imong Holy Spirit magkauban ka namo this day. Lamdagi kami, Lord, of wisdom as we seek your truth this day, O God. Sa among pagtuki, Lord, sa imong kamatuoran, O Ginoo. Lamdagi kami kaalam nga masabtan namo, Lord, nga among ikinabuhi ang mga pulong nga imong ipaabot kanamo karon nga adlaw. Bless the hearts of everyone today. Nga Lord, nga walay resistant nga mahitabo sa as they receive and embrace your word today. Of these things I pray in the mighty name of Lord Jesus Christ our Savior. Amen. Amen. So sa atong text, no, related siya sa ato ang team, related siya sa atong nahisgutan ganina nga ang Ginoo maga-bless kanimo. Pagpalain ka sa Dios sa imuhang mga buhaton. Kung asa man ka mo gawas o mosulod, anaa siya kanimo kanunay. So para sa nang katong naa siya mga natay mga kaaway nga mo invade sa ato, especially ni mga problema, mga pressure, mga anxiety. So, siya ang mutabang sa atua. Sa lakayon man ta sa mga problema, pero dili nila kayatan nila nga tibagon. Amen. Sa lakayon man ta mga problema, mga kaaway, magkanya-kanya sila og laya sa atong kinabuhi. It's because ang Ginoo naa kanato, ang iyahang confidence naa kanato. So gitugyan nato sa Ginoo ang atong instead na self-confident, ang God confidence mo ay atong sulubon, atong ibutang sa atong kinabuhi. Even sa atong ang financial, atong barns, puno niya ang atong kamalig. So atong finances, ihang palambuon. Kung asa man ta maabot nga lugar, naa kita sa posisyon. Ibutang ta niya sa posisyon, dili kita niya pasagdan. So, amen ba? Nindot kayo ang mga favor ni Lord nga ihatag niya sa iyang mga tao, sa iyang mga katawan, sa iyang mga kaanakan. Sa dihang kita mo embrace kung ang ato ang pagsalig dili lang sa atong kaugalingon kundi ang pagsalig nato anaalang kaniya. Sa atong description nga nganong uban natong Kristohanon nga mga kaigsunan napakya sila pag-experience nga ang Ginoo mo inilihok sa ilang mga kinabuhi. Ano siya no? Number 1, because of unbelief. Nawat ano pagtuo, kulang sa pagtuo, namugnaw sa pagalagad sa Dios, dili ni siya nabilog because of unbelief. So, ang ingon ni Lord sa 2 Corinthians
whose minds the God of this age has blinded, who do not believe. So nabulag ta, gibulag ka sa Dios, kung dili ka motuo sa iya ha. Nga siya unta ang this light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So imbis nga tagan tagkahayag sa Dios karon makita nato ang saserdote sa Ginoong Hesukristo nga imahe sa Dios, dili nato makita kay ngano wa man ta nituo. So nabulag ta sa diha sa ato ang pakigrelasyon sa atong koneksyon sa Ginoo. So ikaduha, because of past negative experience. Daghan ta na kasinati ani nga natay mga negative nga experience, mga lain nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, pero imbes nga mo balik loob ta sa Ginoo, mo duol ta sa Ginoo, kanang mas nagibabaw ang ato ang hatred ba, nagibabaw ang ato ang kakuan sa ato ang kasing-kasing nga mo na manggihapon, wa may nitabo, malas manggihapon. Sa una bitaw ni kuan ko napakyas ko, pero karon pakyas na gihapon ni karang walay hope ba, wala kay hope nga niabot sa imong kuan mo na nga dili na to ma experience ang himayaan sa Dios atong kinabuhi pag dili ta mag stick ta diri nga karakter. So sa ato ang reference verse is sa 2 Peter 1 chapter 1 verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. So maging magkadasig ta no. Imbis nga magkaluya ta, magsimiluya ta, magkadasig ta diha sa Dios. Kay para mapil nato ba nga gitawag ko sa Dios, mapil nato ang presence sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga diin sa ato ang napandol ta sa una, sa ato ang mga negative experience, atong ma-picture out sa atong kinabuhi ba nga lisod jud ang kinabuhi nga walay Ginoo, ang ato ang presensya, ang ato lang saligan ang atong sariling kakayanan, nga dili nato mapilang Ginoo kay tungod sa negative na ang ato ang panglantaw, ang atong mga perspective nato sa atong kinabuhi negative na. Kay ngano wala man nato gikuha ng Ginoo nga siya mag take over sa atong life. Sama sa iyang giingon nga siya ang maghimo, mag-work, siya ang maghimo sa mga buluhaton para sa imong kinabuhi. So sama sa giingon dapat magkadasig ta, imbis nga maluya, magkadasig ta para sa sunod nga mga panghitabo, ang maka-encounter matag mga experiences nga mabal-an nato nga ma-picture out nato nga daotan pero dili na ta mapandol. Kinahanglan tay pulong nga gi-advise ang Lord nga dapat magkadasig gyud ka. So ikatulo, because they believe what others says. Kani nga mga patutuo ba, motuo sila kang marites o kang maritos. Ay tuwa na brad, kuhan mo na. Diri ta kay ay mga nindot diri. Usay magalgalan ta, daghan di galgal yung mga ang panulay gyud naghimo ginagperting daghan ng galgal. Yung usahay bisag nagtuo ka pero kay usahay kay ang imong sarili, ang imuha lang yung gisaligan nga eksperyensyado nako. Sanay na ko ani kapila na ko na kayo encounter ani kabalo na kon si plastada akong gamiton. Same sa ako ang personal encounter. Kaya na ko ni. Kaya na ko i-control akong sarili. Kabalo ko asa ko pwede mo padaplin, asa ko mo lugar. Sa dihang wala ko kabalo nga nalingat na diay ko. Ang kalaban naghimo po diyan pamaagi. Di ka madutla na. Gamitan na kag mga sprikitik. Gamitan ko niya ang gamiton po niya kanang mga dulo sa imong dughan. Wala ko na pansin, nalingaw na kayo mag-istorya. Nahulog na dahil ko dito sa bitag, wala gud. Napilde jud ko ana kung abi na ko kaya na ko. Kinagtuo jud ko nga kaya na ko ni kay kapila na nako ni na-encounter. Without submitting to the Lord, napakyas ko. So you will face consequences gid kung ang atong sarili nga atong saligan. Amen ba? So ato ang
number 3 nga karon because they believe what others says. Nagaingon ang Romans 10:11. For the scripture says, whoever believes on him will not put to shame. Diba? Hindi kita mabutang sa kaulaw. Kaya siya man lang ang ingon siya, he is the truth and the light. So wala na may niingon nga lain, usahay kay kita manggod, kita gyud usahay, nagitay ugali gyud. Tinood lang kita mga millennials. Nagitay ugali nga tingan sa nato ni, ana ba? Tuo man ka ana, pero nagingon ang Ginoo nga whoever believes on him dili kita mabutang sa kaulaw. So, katong nga time naulaw ko sa akong sitwasyon kay napakyas man ko. Tigyong ulawa, murag-ura ko inaong ikatubang. Kay nagtuo jud ko sa akong sarili nga kaya ginako to i-handle ang sitwasyon nga one time na hitabo sa akong kinabuhi. Pero ting ulawa, murag di ko magawas og balay, di ko matubang sa mga tao kay ulawa oy abi manggod nako mo na ba. Dagan gyud na disgrasya sa abi. Abi manggod nako ang sanas gikan sa langit. Ana ba kay wa na man kay katubag sa imong sarili. Pero de kung ato ang ikuan jud ang pulong sa Ginoo nga mahimo natong confidence sa pagatubang sa mga tao sa mga sitwasyon, di gyud ta maputang sa kaulaw magmadaogon ta. So number 4, because they rely on circumstantial evidence. Way mga konkretong basihan ba? Totoo lang. So nagingon ang Ginoo sa John 8:32. John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. So ang kamatuoran diha sa Dios, mao gyud makahatag nato katimawan. Makahatag nato kagawasan. Kayo say mag-judge dayon ta, mag-conclude dayon ta, makita lang nato ang usa ka sitwasyon. Pero kung buto naon, pakyas di ay consequences na gyapon natong matubang. Kay kita sa atong sarili, kita naghimog, kita na nagkuan ba? Nag-conclude, kita na naghatag og kuro-kuro opinion nga which is dapat isang guni ginato sa Ginoo. Naingon niya nga that we shall know the truth and the truth shall make us free. So sa number 5, because they decide based on natural senses. Ani pananaw manggod na ako, murag makuha na akong jackpot ron ba. Anak ng tao sahay ng mga Kristohanon. Napil na ako ron ba, murag swerte ko ron. Daog. Naramdaman ako ba nga murag grabe ang gugma sa ako. Anak. Natural senses, nakita na ko ba nga murag magmadaugon ko nga ron nga adlaw kung dili nato i-realize sa ato ang mga base lang dahil sa ato ang personal nga ato ang kaugalingon nato nga mga panglantaw. So dapat isanggunin nato sa Ginoo. Kaya nagaingon siya sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. I-plaster niya ang tanan. Imong agihanan, i-plaster niya. Basta dili ka mo to nga, kaya na ko ni. Paminaw na ko ba, kaya na ko ni ba? Kusgan man ko. Naaman ko'y abilidad. Naaman ko'y potensyal. Naaman ko'y kapasidad. Gamiton pa na ko ning kining ako ang mga abilidad nga AAA. Pero pag abot sa uling adlaw, kay tungod ang ato ang katawhang kumpiyansa, limitasyon, limited lang. Maluya man ta pag-abot sa unahan. Iskan pag moingon kag mogamit kag Rexona nga it won't let you down, walay mana. Mahagsa gyapon ka. Mahagsa jud ka igsoon. Mahagsa ka guys. Sa legal na nato atong sarili nga kakayahan. Iskan moinom pa kag isa ka dusinang lipubitan nga keeps you going. Wala gid jud ka kalungtad dito sunahan. Diba? So, minom pagkakpila ka, kuhan nga, tibay ng loob. Wala, gud. Wala, dili dyan ka kalahutay, guys. Kung ato ang tawhanong katungod at tawhanong persepsyon ng ato ang sundon, dili nato itog yan sa Diyos, wala. Amen. Dili, gud. Kaya siya na nagingon,
i-acknowledge nato siya sa tanan nato nga buhaton, and He will direct our paths at i-plaster niya ang atong kinabuhi. Dili na ka masimi apiki sa mga panahon, sa mga sitwasyon, kinaan na siya nagauban kanimo nga magplaster sa tanan nimo nga panginahanglan. Amen. O lastly, because of bad character, kani diri kita na naipit kay kita yung mga millennial na agit ay batasan ngayon ani. Amen. Bad character, isa na diri ang atong pagkagarbuso. Pride. Murag gulayat ba? Nga nasay abilidad nga KKK, Mhm. kaisog, kahambog, o o kakusgan. So wala sa nahadlok, kita usay dita mahadlok ato man ta ana, kaya man ato na. Kay nabilti na sa atong kasing-kasing nga kaya nato sa atong sarili. Na-orient na nato atong sarili nga kaya nato kanunay. Without God, sa dita mo sangguni sa Ginoo, kaya nato maging ta. Makinomdom lang gito kanang ipit na kita, masimiipit na ba? Similuya na ka, ipit na ka sa sitwasyon, di ka makaingon nga, di gid na ko kaya, Lord. Mo na nga pagatubang nimo sa consequences, mahinomduman gid nimo ang Ginoo. Pero sa wala pa, mo ni siya because of bad character. Perting isuga hambog kayo. And gaingon sa Ephesians 4 verse 18, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Diba? Klaro kayo sa Ginoo. Nasa kangit-ngit ang ilang mga huna-huna ug nahiwalay sila sa Ginoo tungod sa ilang kahangalan ug sa ilang pagkagahi sa ilang mga kasing-kasing. So diri guys, ang imong kinabuhi gyud ug ipairal nato ang atong bad character diha sa Dios. Ngit-ngit pas alkitra ng atong kinabuhi. Ngit-ngit pas dark. Ang color sa atong kinabuhi kay dark black. Bilong ta sa dark black family ba. Ngit-ngit pa wa kita makita ang kahayag. Kung ipairal nato ni ato ang kagahi sa atong kasing-kasing kay usually ginana makita nga mga millennials sabi na personally na encounter na ko na nga oo magana. Pero at the end of the day, Lord dili gid na ako kaya. So mo na nga naay mga sitwasyon mga brothers and sisters nga nganong uban nakalungtad, ang uban nakaabot sa ilahang destinasyon sa pagpangalagad sa Dios. Labi na sa atong declaration karon sa Year of Explore. Pero ang uban mission failed. Pakya sila kay tungod naa sila yung mga inani nga mga nagidala-dala sa ilahang sarili. Di ba sa kanta nga kwan, launch out into the deep, let go of everything that holds you back. Mao man ni magbitbit kag ingonani, minya magnalbigar ta sa expedition nato karong tuig explore. Perting bukatan nagbitbit kag bagay sa imong kaugalingon, nga which is dili nato kinahanglan. Ug mahimo pang mag-checkpoint ang Ginoo nga maglayag ta, magbaybay ta sa kadalanan sa explore. Inig para sa Ginoo. Wala, inig tanaw sa atong kasing-kasing puno gitag violation. Yan ba? Ma-impound, di ba? Sa kanan na puno violation, impound. May na may tabo sa atong Kristohanong kinabuhi. Ma-impound ta imbes nga mga kaplagan nato ang kaayo sa Dios, ma-impound kay butang mo ka dito sa suksok, tanawon niyo nang sa impounding area. Ang mga sakyanan giagupop na gilawa-lawa, ang uban gipangkahuyan, ay pulos. Nanang may tabo sa tuwa kung sa ato ang sa atong journey karon sa explore nga magbitbitan ang inana nga mga karakter sa atong kinabuhi. Ug dili ginato na siya biyaan sa atong paglayag padulong sa lalom nakamatuoran sa Dios atuan ang bitbiton guys, dili gid kakabot sa atong destinasyon. Kadiya pa lang sa tunga-tunga gipara na ka. Di pa man ka pwede mo lahos dito kay puno makag-violation diri sa kasi-impounding area. Patay. Wala, simiipit yung ganito. So, as the Lord said, na siya'y bahala mulihok sa imong kinabuhi as long as
We will take away our self-confidence and change it into God confidence. So, what is the significance of God confidence? Sa iyang importansya sa atong kinabuhi, unsay mahimo sa Dios para sa ato. So, sa number 1, nagaingon is nothing is too hard for God. So, kung naana sa atong kinabuhi Kristiyanon nga mas taas ang ato ang presensya sa atong sarili, ang confidence nga iya sa Ginoo. Siya na'y mulihok pinagi nga dili gyud lisod para sa iya ang tanan. So, nag-ingon diri sa Jeremiah 32 verse 17. O Lord God, behold, you have made the heavens and the earth, and by your great power, the outstretched arm, there is nothing too hard for you. Ba nindot kayo ingon sa Ginoo? Walay lisod para sa ako, kaya na kong buhat, nahimo gani niya ang heavens and the earth. O iyaha kang abuton sa iyang mapagpalang kamay, sa iyang kamot. So, ana siya kamaayo para sa tuwa. Ana iyang buhaton sa atong kinabuhi. Sa paglayag nato sa karon nga tuig sa Explore. Walay lisod para sa iya nga iyang ihatag. Basta ang iyahalang gipangayo is ayaw itugyan ang tanan sa imong sariling kakayanan. Acknowledge Him in all the time. Put the full armor of God confidence sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen ba? Amen. So number 2, nothing is impossible with God. Diba sa kanta? Nothing is impossible. So, bagay posible sa Diyos. So, sa Luke 1 verse 37, gingon siya, Luke 1:37. For with God, nothing is impossible. Amen ba? Okay, posible sa Ginoo. Kaya ganyan buhaton ng kalibutan ug ang kalangitan. Kana pang atong ginapangayo nga perti ra ginagamaya sa iya. Wala na nay katiting sa iyahang gahom. Ang iya lang ginahangyo og yang ginatanaw ang atong kasing-kasing. Ug ang aya na batang nga mudawat sa iyong nana nga panalangin. Iyo sayang Ginoo dili niya ihatag sa imo mingo daluka pud mo Lord. Kaya nasayod siya, kung ihatag na niya mo ray makapandol nimo, mo'y makapabugnaw sa imong pag-alagad. Nga usahay mag-ingon ka mo sa kadugay na kung ampo wa gyud gidungog sa Ginoo. Kay tungod mo nay mahimo nimong hindrance sa imong pag-alagad sa Ginoo. So sa another verse sa Luke 18 verse 27, Luke 18 verse 27. But he said, the things which are impossible with men are possible with God. Amen ba? Kita maglisod. Saka ko isipon ako, lisudan, matubang ko sa mga tao, magsangyaw ko sa pulong sa Diyos. Pero tungod kay anak ko Lord, di gina ko ni kaya. Let your God confidence dwell in me. So, naako diri karon guys, dili ako, kundi ang Ginoo mo'y nagpaabot sa iyong mensahe para sa inyo. Ako rin gihimo niyang channel. Gihimo ko niyang instrument, gihimo ko niyang tulay para mapaabot ang pulong sa Diyos diya sa inyo ha. Kung ang kalibutan ay tulay ng Pilipino, ang Ginoo pod na pod tulay nga gihimo. Kita nga mga Kristohanon. Kita nga mga leaders. Kita nga gipanganoin sa Ginoo nga luyo sa ato ang mga transgression, sa ato mga shortcomings. Pero gipili ta sa Dios nga kita'y magpaabot sa mga mensahe sa katawhan. Kingano, ang experience daw, the best teacher is our experience. So kung kana na sinati nato atong gi-share sa atong mga kaigsuonan, ma-amaze man na sila, tama no, kasi sa una, grabe na makita na ko sa dalan, sa rasay, pero karon nagbitbit sa pulong sa Dios. Sa una, ang ibitbit, baso karon pulong na sa Dios. Amen ba? Sa una, darkans karon kahayag.
So, wala imposible sa iya kung tagaan tagiya sa Dios. Kita maipit ta, maabot sa panahon maluya ta. Pero ang Ginoo wa gyud imposible. Posible ang tanan para sa iya. So, number 3, nothing is hidden from God. Lantad sa iya ang tanan. Ingon siya sa Hebreo 4 verse 13. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him, to whom must give account. So tanan, hayag sa iya ug lantad sa iyahang mata. Kita niya ang tanan. So sao na tong tago guys. Mataguan man nato si pastor, pero ang Ginoo gyud. Di gyud. Kapag mangatik tagtaman para dili ta mabala ni pastor, but the Lord hayag sa iya ang tanan, kita niya ang tanan, way matago sa iya o kita manubag kaniya mo na atong mga maatubang nga mga consequences sa dihang kita nga sa atong paglayag sa atong kinabuhing Kristohano. As we explore this year, wala kay matago sa Ginoo. So lastly, number 4, nothing can stop God in accomplishing His purpose. Nasa Proverbs 19:21. There are many plans in man's heart, nevertheless the Lord counsel that will stand. So kita sa ato ang kinabuhi, sa ato ang personal nga kinabuhi, dagang kitag plano. Puro plano. Puro plano ba? Wala gani barko, puro plano. Puro kung sa bata pa nga karang ng puto sa ang Hitla. hitla. Ang plano. Kana plano oy. Wala may puro man plano, wala man balko. So kita nga mga tao, inanak ta dagang kita plano sa tong kinabuhi, pero kalaunan sa ato ang journey mapakyas. Ipagabot sa kuha na to, maluya ta. Makaingpintro ganitag mga gulayat sa kinabuhi, maluya. Mawada og pagtuo, mamugnaw sa pagalagad sa Dios. Pero ang Ginoo nag-ingon, the Lord's counsel will stand. Ang iyahang pulong mulungtad. Di gyud mapakyas, magpabilin. Og sa Psalms verse 33 verse 11, the counsel of the Lord stands forever, and the plan of His heart to all generation. Ang yagyong pulong mulungtad, magpabilin. Mahanaw na lang ka na sa imuhang pagpangalagad, sa imong journey sa Kristohanong kinabuhi, napakyas ka, pagabot sa tunga-tunga, pero ang nahanaw na lang ka, nawala na lang ka, nailisan na po mga bagong tao, bagong mga sitwasyon, pero ang pulong sa Diyos, naging siya will stand forever. Amen. Magpabilin, mulungtad, og tinuod. Even sa mga bagong henerasyon, masinati nila, which is kita karon na experience na to, nga abot sa millennial generation, na experience na to ang pulong sa Ginoo. So, dalagon kayo ang Diyos. Mo niya nga to ang mga advantages sa diyang sa pag-atuang sa pag-expedisyon nato karon sa pagnabigar nato sa tuig Explore 2024. Dapat mo niya nga to ang ibutang sa atong kasing-kasing, sa i-build-in nato ang God confidence sa atong mga hunahunang kasing-kasing. I-let go nato tong mga kanina tong mga dili ka kasugakod kung saan imong subida na di gyud ka kaabot. Tingano nagpabilin man to nimo nga nagabirak sa imong mga paubos. Di jud ka ka-explore, magpabilin ka dito sa mabaw. Mato kag lalom, nya magbitbit kag bugat, maunlod man ka. Di ba? So layan na yung nagbitbit mo perting bugata tumog lalom. Wala, lumos. Pero napugas mabaw, magbitbit kag bugat, di po ka move forward. Nara po ka diya, dili po ka tikang kaya sa kabugat, nara gi ka diya, nagpundo, na-stuck. So, mo niya nga itong imbes nga kuan, nga katong mga di maayo nga mga perception sa una-una. As we embrace and pull
put the full armor of God confidence sa atong kinabuhi. Mao ni nga ato ang kanunay nga atong pamalandungan, atong buhaton nga motivation sa atong sarili. Buhaton na to guidance, buhaton na to counsel ang mga pulong sa Ginoo nga wala imposible sa iya. Para sa ako, sa akong pag-istorya diri sa inyo karon, mahuman ko ako ang tanaw ng video makay imposible na himo nako ba. Pero, for the Lord's power nga naglihok sa akong kinabuhi karon nga gipaabot sa inyo ang pulong sa Dios. Why imposible siya? Amen. Posible ang tanan diha sa Dios. Amen ba? Amen. So na ako'y ma-share gamay nga before ta mag-adto sa atong conclusion. Usahay sa ato ang kinabuhing Kristohanon, labi na sa ato ang expedition karon sa Explore 2024. Natay gusto nga mahitabo, gustong pangayon sa Ginoo, pero lahi ang gipabot sa ato ba. Murag ang iyang murag illustration nga kanang nangayo ka sa Ginoo pero dili niya gi-direct og hatag sa inyo ba. Nangayo ka og sapatos, gusto ka na ko ng sapatos, Lord. Dili man po pwede nga pagmata nimo tagaag og sapatos Ginoo. So maghimo siya pamaagi nga tagaan kanya trabaho. So kato makaipon ka og imong finances nimo, mo tay mong ipalit. So makampot nimo ang imong ipangandoy nga gamit. Dili ingon nga atagan kay dayon mismo sa Ginoo. So na ako naagi sa akong kuan ba. So ako ang gi-chat down which is dungag nato sa ato ang maging dungag equipment sa ato ang sarili, dungag equipment sa ato ang Kristohanong pagpanginabuhi, dungag nato nga guidance as the explorer of this year. Na ingon siya nga I ask strength God but God gave me difficulties. Ngayo kag usog pero ang gihatag sa imo mga kalisod. Sumo dito nga gitagan kaniya og difficulties para makita nimo nga ay naday ko strength to face the difficulties. Ana ba? Dili niya direct ihatag sa Ginoo nga kuan. I ask wisdom and God give me problems to solve. Pasok grabe gid ako ang Lord, bangi ko gay ko kuan pero mo din ni ang ipahimo sa kuha. I-solve na ko akong problema nga ulo kung matubang magsanyaw sa pulong sa Dios. But now, kita nyo guys, kamo ang ako ang mga witnesses. Nga ang wisdom gid ni Lord overflowing. Yeah. Dili kay mo ingon tagwa gyud kapasidad Lord, di na ko kaya. Pila ra man akong nabalaan. Pero matingala ko sa akong gibang buo sa akong gawas sa akong bakba. Amaze ko ba no? Wala man to nakuan. Nga kung ako ang ilista siguro ako nabalaan, pero malista na ako sa kagamay. Pero but the Lord speak forth sa akong kinabuhi to send His message sa inyo ha, sa ato as family. Overflowing ang iyang wisdom. Amen ba? Amen. I ask for courage but God gave me danger to overcome. Kahit kag kaisog, dapat ka kuan sa imong dughan, courage. Ititagaan kag mga danger nga mga sitwasyon na ipakita para maipakita nga naa si Lord sa imong kinabuhi. Dili ta matinag, courage. I ask for God for love, right? Tagugma. Pero ang gihatag niya troubled people to help ato mga tao daghang kay problema. Para kay example lang ko si Brother Bibi nga katong iyang isa ka heart link kating bugatag problema. Ug gugma nangayo siya gugma pero ang gihatag grabe ka troubled ang kinabuhi labi na sa gugma. Kaya ang pamilya naay problema sa family. Bugat kay kung kayo tapos nangayo ko gugma pero naman ginani man naghihatag sa Ginoo. Imbis gugma troubled people pero dahil para mapil na to nga naang gugma sa Dios nga atong i-share sa atong isig katao. Amen ba? Nga mapaabot niya ba nga dili na siya ang nga nag-inusara. So ma-realize na to nga tama day no. Ang gugma day nga pangayo nako is which is mo to akong i-share nga gugma sa akong isig kaingon, isig katao nga kinahanglan day sa gugma. So ma-feel nimo ang love kay
nahimo makang blessing sa iyang kinabuhi nga napilpod niya nga na I love ang Ginoo sa iya. Lastly, I receive nothing. I want. Akong tanan nga gusto nga mahitabo wala gihatag sa Ginoo. But I receive everything I needed. Ang akong mga kinahanglan mo'y akong nadawat. Amen. So gi-equip ta sa Ginoo sa iyang mga pulong, sa iyang mga counsel. Dili ito atong gusto. As we embrace the confidence of God, i-let go nato ang atong self-confidence. Ang atong tawhanon nga pagsalig, pagtiwala sa atong sarili, ato na siyang i-take away. So, ipulihan nato ang iya sa Ginoo nga which is the God confidence. So sa ato ang conclusion, Luke 5:4 to 6. Kay mo man yang ato ang verse for Year of Explore. Sa panahon nga basahan sa nakas, when he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And we had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So, nindot kayo ang nahitabo sa ila, Pedro. Ako siyang i-connect diri sa atong nahisgutan ng igsoon. Sa ilang paglayag sa explore sa karinga tuig, sa ilang paglayag uban sa Dios, sa ilang kinabuhi Kristohanon. Nakadungog siya og instruction, launch out into the deep. Para sa ako, nagingon si pastor, ikaw ang mag-share sa pulong sa grabe din akong explain. Taas dahil kayo ang mora tong message si pastor pero akong explain ra. Pastor, ano mo gano'n? But nevertheless, ituman gyapon ko. Ang ano, like Simon. Pero sila Simon ba, nibati ba og mga katong mga kinaiya sa una nga dili maka-experience of blessing sa Ginoo? Yes, naka-experience sila. Negative experience? Yes, niagi sila. We have told all night. Kapoy ba kay nagikan buntag pulaw ka? Gikan gabi hantod mabuntag kag hinulugay ana sa imong pukot wa kay makuha. It's a negative experience. Nya isa pa, si Peter is mangingisda. Unya si Lord anak sa panday. Kung ikaw sa imong sarili karon, ingnon ta ka itaktak na imong pukot nya ikaw ako nagistorya sa imong panday nya ikaw mananagat dili ka matandog imong garbo. Tudluan man akong tawhanan ni kay layo na mga kung naabtan sa akong pagpanagan nga tudluan man akong panday. Di ba? Naay resistant nga may tabo. Pero tiya, nevertheless at your word I will let down the net. So gilit go nila ang mga negative nga mga characters, mga negative nga mga dapat nilang i-let go nga because they believe sa kaulihan nga nituo sila diya sa Dios nga ang ilang sariling nga mga opinion, ilang sariling nga mga kakayahan. Kung tanaw na to guys, si Pedro sa pagkamananagat lang perting hanasa na gyud will equip og experience, grabing experience na ikaw may kalit na kagnon taktak na diya kay ikaw insulto misig sa atong personal ikaw maka-encounter ka ma'am diri ka ma'am pas atong nangaon mi ba nya karon ang ana tong serbidora sir wala na may bihon kari na lang ang lami ana siya ako mo kaon niya say kung ikaw may magbuot na ako ikaw mo kaon pwede pa ako Kristohanon na to ha. Wala po na to. Ikaw may magbuot, kami may mukaon. Anong ikaw may mupili sa amo ang gusto, ana ba? So nagingon siya nga, let down your net. Pero si Peter, nag-explain sa una. Pero, kalaunan, nagingon the nevertheless at your word, I will let down the net. So mas nituo siya sa Ginoo, giwala niya yung sariling kakayanan, yung sariling pagtuong nga kaya niya. Kay mas iyahang gitagaan og bili, gitagaan niya value ang pulong sa Dios nga maghatag kaniya og
kaayuhan kahatag niya og blessing nga iyang gituwan nga iyang gi-embrace. So katong ilahan ang gi sa verse 6, and you had done this sa ilang gihimo, sa paghimo nila, sa pagtuo nila sa Ginoo nga ilahang giwagtang tong ilang mga negative nga mga panglantaw nga perception. Nga sa dihang naglayag sila nga luyo sa kakapoy, kaluya, nga walay isda nga nakuha. For nevertheless at the word of the Lord, gihimo nila. So na-experience ba nila ang blessing? Yes. Nagmadaogon ba sila? Yes. They are victorious kay ano, na-experience nila ang gahom sa Dios sa dihang gitaod nila ang God confidence sa ilang kinabuhi. Na sa ilang paghulog sa pukot diya guys, nakasulod na nagduel na sa ilang kaugalingon nagduel na sa kaugalingon ni Peter ang confidence sa Ginoo. So na-experience niya ang great number of fish and the net was breaking. So ma-experience na to ang mga inaling mga butang guys, labi na sa atong pagpanginabuhi Kristohanon nga. Luyo nga sa daghan kayo favor gihatag si Lord. Usahay atong ipanumbaling, di ba? Panumbaling nato. Dili na tutuhan mo siya, lindot na kayo ang iyang istorya, klaro na jud kayo, pero sa mutuuta sa atong murag wa pa man ay klaro, pabinaw na ko, murag dili pa na ihatag. Ana taw sahay mong god. Pero atong sundugon as I end my message, dapat kitang tanan mahimong Peter. Nevertheless at the word of the Lord, atot yung itugyan sa iya ang tanan. So we will experience sa iyang gahom nga maglihok sa atong kinabuhi. Ug ma-experience nato ang mga amazing things, amazing blessings nga ato ang masinati ma-experience this year. Explore sa ato ang pag-explore kaniya in deep things pa diya sa iya. Ato pag yung laluman ang atong pagtuda sa iya. Deep confidence with God leads us to triumph and blessings, more blessings. So, wala to. Daghang kayong salamat sa tanan. Magatindog ta. Let's pray.